Muling naging sentro ng pangamba ang Chernobyl Nuclear Exclusion Zone matapos tamaan ng isang Russian drone ang pasilidad na ginagamit para sa pag-iimbak ng spent nuclear fuel o mga nagamit ng nuclear fuel na nangangailangan ng mahabang panahong pag-iimbak. Ayon sa mga otoridad ng Ukraine, tinamaan ang reception building ng Centralized Spent Nuclear Fuel Storage Facility na matatagpuan mga 15 kilometro mula sa Chernobyl Nuclear Plant. Bahagyang nasira ang gusali matapos ang patama ng drone at nagkaroon ng sunog na lumawak hanggang 40 square meters bago naapulan ng mga responder. Wala namang naiulat na nasugatan at nananatiling normal ang antas ng radiation sa lugar. Ayon sa State Nuclear Operator na Energoatom, walang nakaimbak na spent nuclear fuel sa bahaging tinamaan ng drone ng maganapang pag-atake. Mariing kinundinan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang insidente at sinabing sinadya o manong targetin ng Russia ang sensitibong nuclear infrastructure. Tinawag niya ang pag-atake na deliberate at mapanganib na paglabag sa seguridad ng mga nuclear facility. Dagdag pa ni Zelensky, hindi ito ang unang pagkakataong nailagay sa panganib ang mga nuclear facility ng Ukraine mula nang simula ng Russia ang malawakang pagsalakay sa bansa noong 2022. Ang Chernobyl ang lugar kung saan naganap ang pinakamalaking nuclear disaster sa kasaysayan noong 1986 nang sumabog at mag-meltdown ang isa sa mga reaktor nito. Dahil dito, patuloy na binabantayan ng international community ang anumang insidenteng may kaugnayan sa naturang lugar. Samantala, nagpahayag ng pagkabahala ang International Atomic Energy Agency o IAEA. Ayon sa ahensya, nagdulot ng malaking pinsala ang pag-atake sa fuel reception building, kabilang ang mga bintana, pinto at harapan ng gusali. Magpapadala rin ang IAEA ng mga inspector sa lugar upang suriin ang lawak ng pinsala at tiyaking walang banta sa nuclear safety. Nilinaw din ng ahensya na nanatiling nasa normal na antas ang radiation sa paligid ng pasilidad. Kasabay nito, iniulat ni Zelensky na 13 civilian facilities sa iba't ibang bahagi ng Ukraine ang tinamaan ng mga pag-atake ng Russia. Umaabot sa 88 missile, mahigit 3,250 drones at halos 180 guided bombs ang inilunsad ng Russia sa nakalipas na isang linggo. Sa hiwalay na pag-atake, hindi bababa sa 3 ang nasawi sa isang nayon malapit sa Zaporizhia habang patuloy na nakararanas ng mabibigat na pangbobomba ang rehiyon. Samantala, patuloy rin ang mga pag-atake ng Ukraine sa loob ng teritoryo ng Russia. Noong Sabado, muling tinarget ng mga Ukrainian drone ang St. Petersburg at karatig na mga lugar, kasabay ng pagtatapos ng isang malaking economic forum sa lungsod. Ayon sa Russian Defense Ministry, umaabot sa 500 Ukrainian drones ang napabagsak ng kanilang air defense system sa loob ng isang araw. Ang pinakabagong pag-atake ay nangyari kasabay ng pagpunta ni President Zelensky sa London para sa pulong kasama ang mga leader ng United Kingdom, France at Germany. Inaasahang pag-uusapan nila ang pagpapalawak ng suportang militar para sa Ukraine at ang kinabukasan ng mga negosasyon. Matatanda ang muling tumanggi si Russian President Vladimir Putin sa panawagan ni Zelensky para sa direct talks upang tapusin ang digmaan. Giit ni Putin, wala pa umanong dahilan para makipagkita siya sa pinuno ng Ukraine at hindi niya ititigil ang labanan hanggat hindi nakakamit ng Russia ang mga layunin nito sa digmaan. John Nano, humahataw sa balita ngayon.